days are passing by quite so fast. Can't help but think, when's this gonna last? Afraid to face the day called tomorrow. Suddenly has corners. Days are short and the nights are longer. Alone together, this seems forever. But I know that it's gonna be alright if I walk by your guiding light. All of the tears to sleepless nights fade right before my eyes. 'Cause I know that it's you. Magandang gabi sa aming mga viewers. Sa inyo po na aming mga kaibigan, patuloy man po na nararamdaman natin na sa buhay o sa pakiramdam natin ay laging may kulang at nais natin na ito ay mapunan. Nakahanda po ang Diyos na tayo ay tulungan. At sana kami po na mga kasangkapan ay matugunan po ito para sa inyong kapakanan. Dito lamang sa programang Full Life. Welcome and happy viewing once again sa programang Full Life. Buo ang aming pag-asa na inyo pong mga lingkod.
na kasama namin kayo sa journey ng ating pong pag-abot sa isang buhay na balanse o complete dahil ginagay tayo ng Ebanghelyo ng Panginoon. At sa episode na ito ay ipaglilingkod po namin sa inyo ang isang mahalagang issue na nararanasan ng marami sa atin kung bakit nadidelay tayo na ma-achieve ang ating pong mga hangarin o nais na marating sa ating pong buhay. At yan ay sa tulong ng ating pong topic na Trust the Process. Mga kaibigan, ang kasabihang ito ng pagtitiwala sa proseso ay may kahulugang sa bawat hakbang ng ating mga kapasyahan sa buhay ay dapat nataglay natin ang pagtitiwala sa Panginoon na dapat nating lakaran. Lalo na kung ang pag-uusapan ay mga kahilingan natin na hinihintay natin ang mahabang panahon. Marami po kasing nagpapasimula na humakbang pero hindi nagpapatuloy. Marami din naman ang nagsimulang humakbang pero dahil natakot, di alam kung may katiyakan ba o wala. Mangyayari ba ang inaasam? At nakakalungkot naman, naisipin po sa panahong ito, marami ang gustong daanin sa shortcut ang proseso. And guess what? Bigong makamit ang matagal ng kahilingan. At kung parang nakamit man sa sariling pamantayan na lang, ay hindi rin po nagtatagal ang hatid na kasiyahan. Kasi nga, shortcut o minadali ang dapat na prosesong daanan. Kaya mga kaibigan, tunghayan po natin mula po sa banal na kasulatan ang naging kasaysayan ng buhay ng isang lingkod o ng mga lingkod ng Panginoon na nagtiwala sa prosesong dapat pagdaanan. Ang mag-asawang si Zacarias at Elizabeth. Yan po yung mababasa po natin sa Biblia sa Lucas Kapitulo 1, ang versikulo po ay 5 hanggang 19. Noong panahon ni Herodes, ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo buhat sa grupo ni Abias ng pangalay Zacarias at ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula rin sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kadugod-dugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil bahong si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Kapag namin iputuli po muna po natin itong salita, ipagbasa po natin. Ipinakikilala po ng Biblia, mga minamahal namin mga kaibigan, ito pong si Zacarias. Una, siya po ay asawa ni Elizabeth, ay isa sa mga saserdote ng Panginoon ng panahon na yon, ay nakapagpapalugod sa paningin ng Panginoon. Pangalawa, sila ay parehong namumuhay, si Zacarias at si Elizabeth ay kapwa tapat sa Panginoon. Pero sa kabila ng kanilang mabuting kalagayan sa harapan ng Panginoon, meron silang nasahin o desire na masabi nating nalipasan na ng panahon. Dahil batay sa description po ng Biblia, pareha silang matanda na at hindi lang yon. Ang description pa ng Biblia sa kanila, si Elizabeth po ay bao. Nikayat po namin kayo mag-self-reflect about sa situation na ito na pinagdaanan ni Zacarias at ni Elizabeth. Sa kasong ito na true story, matagal nilang hinangad na magkaroon ng anak. Pero ang tanong ay anong connection nito sa kasalukuyang panahon? Kasi po, Brother Amadeo, ang hangaring magkaroon ng anak ay masasabi nating sumisimbolo din sa mga resulta o bunga sa buhay natin na gusto na nating ma-achieve, marating o maabot. Halimbawa sa pag-aaral, hindi kakaunti ang nag-i-struggle po dito. Kailangan po malaman natin kung ano proseso ng Panginoon. Gusto natin makapagtapos. Minsan may kinakapos sa mga panggastos at marami pang mga posibleng dahilan. Dito, Brother Amadeo, maraming makaka-relate about relationship. Normal sa isang lalaki na mangarap na magkaroon ng makakasama sa buhay. Maging inspiration hanggang sa makapag-settle siya. Likewise, normal din sa isang babae na maghangad ng makakasamang magbibigay sa kanyang inspirasyon and eventually ay makapag-settle. Kaibigan, si Zacarias at Elizabeth nagsikap na maging kalugod-lugod sa Panginoon. Alam ko po, yung salitang kalugod-lugod, makapagpasaya. Alam ko po, sinisikap natin to. Mga estudyante po na posibleng nakikinig sa programang ito. Nagsisikap tayong makasunod sa mga utos ng Diyos. Yung mga naghahangad na magsaksid sa kanilang mga business, sa relationship na pangarap natin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nararanasan mo ba ngayon ay wala pa rin ang resulta o bunga? Kung yun man ang nangyayari, huwag nating isipin kailanman na doon na po
nagtatapos. Dahil ang proseso ay may mga kasunod na hakbang. Ang kailangan lang, tayo po ay magpatuloy, mga kaibigan. Patuloy po natin ang pagbasa sa ating pong tinutunghayan talata. Sa verse 8, isang araw, nanunungkulan ang pangkat ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Dito po magpapasimula ang lahat, matapos na mabunot o mapili si Zacarias para manguna sa pagsusunog ng insenso na dinadala sa loob ng templo sa harapan ng altar. Sumasagisag po ito sa kalugod-lugod na mga panalangin ng tapat ng mga lingkod ng Diyos. Ang insenso po ay pinagsama-samang mga dagta at balsamo na nasusunog ng unti-unti at naglalabas ng mabangong amoy. Para kay Zacarias at sa mga kasama niya, ito po ay isang once-in-a-lifetime experience po eh. Imagine po natin mga kaibigan, dahil po first time niyang gagawin po ang pagsusunog ng insenso, mas malamang po tinatanong na din niya, pati yung mga kasama niya, kung ano po ang feeling, ano bang mararamdaman mo pagka ganito ang experience, to lead ang lahat sa paghahandog. Nagsimula pa po ito sa panahon po ni Moises mga kaibigan, kaya napakalaking event nito para sa buhay ni Zacarias. Ayon po sa talata ay napakaraming mga saserdote noon sa panahon nila Zacarias, mga kaibigan. Kaya yung mapili ka sa palabunutan para pangunahan ang mga tao sa pagsiservisyo sa Panginoon, napakasarap na experience po nun. Imagine niyo po kung nandun siya sa loob ng templo at siniserve ang insenso sa harap ng altar. Pwedeng isipin niya, paano kaya kung may sabihin ang Diyos sa akin sa pinaka-importanting event ng buhay niya? Posible yung mga kahilingan niya, no? Okay. Hindi lang yung para sa ine-expect ng bayan. Mga kaibigan, naitanong ko po kanina, sa pag-aaral man o sa relasyon man, hindi ibig sabihin na kahit hindi pa tayo nagsasucceed sa nais nating ma-achieve, ay doon na nagtatapos ang lahat, di po ba? Maring gaya ni Zacarias, may biglang opportunity ang darating sa buhay natin. Parang yung nangyari, ano po yung binasa nyo? Palabunutan. Napakarami nila, kaya nabanggit nyo pa na posibleng nagtanong siya sa ibang saserdote na siguro mga nauna nang nabunot at naka-experience na pangunahan ang pagsusunog ng insenso, ang paglilingkod sa Panginoon. Mga kaibigan, kung sa'yo mangyari ito, ang mabigyan ng once-in-a-lifetime opportunity, hindi ka ba papasok sa church para maghandog sa Panginoon? Hindi mo ba hahanapin yung opportunity para mag-serve sa Panginoon? Pero hindi para magsunog ng insenso bilang isang ritual, kundi upang pasalamatan natin ng Panginoon sa mga great opportunity na patuloy niyang ibinibigay sa atin. And again, gaya ni Zacarias, sa mga once-in-a-lifetime na ganong experience na darating sa atin, hindi man ito, eto po, Brother Amadeo, hindi man ito yung ultimate desire na natin na makamit o ma-achieve sa buhay, mapapatanong ka din gaya ni Zacarias, di ba? Ano kaya sasabihin sa akin ng Panginoon? Ito na kaya yung ultimate dream ko, darating na kaya? Para kanino ang mensaheng sasabihin sa atin, Brother Amadeo? Napakagandang mga pangyayari po. Kaya tunghayan po natin muli, pagpatuloy po natin ang kwento ng buhay ni Zacarias. At may sinabi ba ang Diyos sa kanya? Tuloy po natin sa verse 10. Habang nagkakadi po naman sa labas ang mga tao at nananalangin, doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng altar, nasunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin at ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina
ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya, maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, tataglayang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panubalikin sa daang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Sa verse 18 po, ito po ay isang dapat po nating pansinin. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko pong matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na, at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit, dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. So, kaya niya pala nasabi na dito nagsimula ang lahat. Mga kaibigan, nung isinagawa niya ang pagsusunog ng insenso ni Zacarias, nagpakita ang isang anghel ng Panginoon. And again, dahil first time na magsunog ng insenso, possible na first time din niya makakita ng anghel. At dahil sa first time niyang makakita ng anghel, talagang nagulat at natakot, mga kaibigan. Pero malinaw ang sinabi ng anghel sa kanya. Huwag kang matakot dahil dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Mga kaibigan, no? Bantayan natin mabuti. Ang asawa mong si Elizabeth ay magkakaanak ng isang batang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Iba po ito, Brother Amadeo, sa... O sa Juan na apostol na mga anak ni Zebedeo. Ito po Juan na tinutukoy po namin sa pag-aaral na ito, si Juan Bautista. So, yun po mismo, kaibigan, no? Si Juan Bautista, isang mensahero na magpapahayag tungkol sa Panginoon at sa napakagandang plano ng Panginoon na mangyayari sa pagkasangkapan sa Kanya. Pero hindi po istorya ni Juan ang pag-uusapan natin. Tuloy po tayo kay Zacarias at Elizabeth. Pagkatapos na sabihin ng anghel ang mga batas tungkol sa pagdadalang tao ng kanyang asawa, ayun ang problema. Nagduda si Zacarias. Sinabi niya, paano mangyayari? Kasi mababasa po natin sa English version, ganito po, sa The Message, ganito po ang nakasulat. Zachariah said to angel, do you expect me to believe this? Mga kaibigan, I'm an old man and my wife is an old woman. At dahil doon, bunga ng hindi pagtitiwala ni Zacarias, sabi ng anghel naman sa kanya na naglilingkod sa Diyos, sinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. At nangyari nga, ang hindi inaasahan. Iginawad kay Zacarias ang siya ay maging pipi o hindi na makapagsalita. Pero hanggang sa dumating ang kaganapan ng pangako ng Diyos. Nandun na sana, Brother Amadeo. Nandun na po yung napakalaking opportunity after niyang gampanan yung kanyang obligation. Then, nung dumating na po yung message coming doon sa Angel Gabriel, di ba? Nag-doubt naman siya. Kaya ma-observe natin, may proseso po talaga eh, di ba, Brother Amadeo? Ang ganda po ng mga pangyayari. Talagang dumating na yung katugunan ng kanyang panalangin eh. Alam niyo po mga kaibigan, minsan sa buhay natin, baka dumating sa punto na gumamit ng kasangkapan ng Panginoon. Kasangkapan na magiging paraan para mas lalong ma-achieve natin ang ating pong hinihiling sa Kanya. Minsan sa halip na ma-appreciate natin, nakukumpis pa tayo. Gaya ng pagkagulat ni Zacarias sa paglitaw ng anghel sa kanang bahagi ng altar sa loob po ng templo eh. Pero yun po pala ay sagot sa matagal na nating hinihintay. Katulad ng kay Zacarias, sagot sa matagal na po niyang kahilingan sa Panginoon. Kaya huwag po tayong matakot mga kaibigan dahil darating ang Panginoon, tutugunin niya ang ating mga panalangin, ibibigay niya kung ano ang ating pong hinihiling sa Kanya. Kahit na para sa atin ay napaka-imposible, mangyayari po yan. Sumampalataya lamang po tayo sa Kanya. Pero ang tanong, paano tayo nagre-react sa mga unexpected instrument na ginagamit ng Diyos sa ating buhay? Alam ko po, kaibigan, pare-pareho tayo. Gaya din sa Zacarias. Napatanong din tayo at nasabi din natin, do you expect me to believe this? Nagduda man tayo sa mga pangyayari na katulad ng we are not trusting the process.
hindi mapipigilan na kasama sa proseso ay mananatiling kakasangkapan ng Diyos ng tao. Amen. Pero minsan, gaya ni Zacarias, kahit na may ginamit na ang ating Panginoong Diyos na tao para mas mapalapit pa tayo sa gusto nating ma-achieve. Mga kaibigan, anong relevance nito sa ating panahon ngayon? Anong katumbas na tayo po ay mapipi, gaya ni Zacarias na tumanggap ng disiplina sa Panginoon? Tandaan natin, sabi sa verse 21 ay ganito, samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Dahil base po sa kultura ng mga Hudyo, lalabas po si Zacarias doon po sa templo at ipapahayag ang kalooban ng Diyos. Magsi-second demotion po naman yung dalawang kapwa niya sacerdote na nasa labas po. Naghihintay sa kanya. Naghihintay sa kanya sa labas ng templo. At sisigaw po naman yung maraming mga Hudyo, yung mga Israelita na pumupuri sa Panginoon. Kaibigan, dahil sa pagdududa, dahil sa hindi pagtitiwala sa proseso ng Panginoon, hindi ba kahit tayo ay hindi natin nakapagsasalita ng totoo sa ating mahal sa buhay? Sa ating mga kapwa, papipipi na lang ba tayo basta sa hindi pagsasabi ng totoo? Paano mga umaasa sa atin? Paano umaasa sa iyo? Paano ang pangako sa iyo? Paano ang inaasahan mong katuparan ng iyong kahilingan sa Panginoon? Ma-achieve ko ba yung pangarap mo? Paano yung pag-aaral mo? Paano ba ipagpapatuloy? Dahil alam mo na bahagi ng proseso ng pagdaraanan mo yung hirap. Kung di may pagpapatuloy ang pag-aaral mo, paano ang kinabukasan mo? Sasakripisyo mo na lang ba ang bright future na nakalaan sa iyo dahil lang sa kawalan ng pagtitiwala sa ginagawa ng Panginoon sa iyo? Kaibigan, hinihikayat po namin kayo na magtiwala tayo sa proseso na inihanda ng Panginoon sa ating ikabubuti, sa ikagagaling po natin. At kung kagaya tayo ng isang pipi na di makapagsasabi ng totoo ang proseso ng nilikha ng Panginoon, maniwala po tayo, may solusyon po. Malaki po kasi ang possibility na pag dinisiplina, sa halip na mag-react ng positive, nagdaramdam pa tayo. Di ba? Pero iba yung case ni Zacarias, Brother Amadea, di ba? Alam niyang may naghihintay sa kanya sa labas ng templo at hindi niya bibiguin yon. Kung tayo man ay parang nagiging pipi dahil nawawalan ng tiwala, wag po, tignan natin yung mga naghihintay sa atin. Tuloy natin. Sa Luke chapter 1 verse 22, ito po ang kasunod na nangyari. Ikaw ay magiging pipi, hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Bantayan niyo po yan. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Balikan po natin. Napansin niyo po ba na sa kabila ng pagsasabi ng anghel na ikaw ay mapipipi, may kasunod na sinabi, Brother Amadeo. Ang kasunod po nito ay sinabi din niyang hanggang sa maganap ang mga bagay na ito. Meaning, dinidisiplina lang talaga ng Panginoon and that is part of the process na kailangan po nating pagtiwalaan. Maliwanag po ito. Nais ng Diyos na ituwid ang ating direksyon. Dahil ba sa imposible na mangyari ang kanilang inaasam? Kaibigan, imposible na ba ang tingin mo na makamit mo ang matagal mo nang hinihiling? Di ba? Tinitignan mo na ito'y pagdidisiplina ng Diyos na unacceptable sa atin, kaya ayaw na natin magsalita. Paano yung mga mahal natin sa buhay na umaasa sa atin? Paano sila, nasabi nga ni Brother Amadeo, na pinaghuhugutan ng lakas ay tayo rin. Di ba? Lumabas tayo at sabihin natin sa kanila kung ano ang kalooban ng Diyos, tanggapin natin ang mga pangyayari. O, tandaan niyo po ito, masakit ang parusa. Masakit ang pagdidisiplina. Pero di ba mas masakit ang mawalan ka na ng pag-asa? Dahil sa pagdududa, ang hindi ka na magpasya na magpatuloy na abutin ng matagal mo nang ninanasa. Kaibigan, pinaparusahan ng Panginoon ang kanyang minamahal. Nakasulat po yan. Huwag na nating hintayin pa na kahit mahal natin sa buhay o kaibigan, ay mag-isip, bakit kaya tumigil ka ng lumaban? Di ba? Parang yung maraming taong naghihintay sa labas ng templo. Kasi may usual eh. May normal na ina-expect sila. Parang nagtatagal. Ano kaya nangyari? Ganun din. Huwag natin silang paghintayin.
Kung tayo nagtiwala, turuan din natin sila magtiwala. Higit sa lahat, huwag sana nating hayaan, kaibigan, na dumating ang panahon na dahil sa'yo, kahit ang Diyos ay hindi na nila mapagtiwalaan. Sana po sa pamamagitan ng topic na ito ay mahikaya tayo na magpatuloy, magtiwala sa proseso na ang Panginoon hanggang sa makamit natin ang ating pong kahilingan sa buhay. Amen. Tandaan, hindi po nagtatapos sa pagganap ng obligasyon upang kamtin natin ang ating pong mga kahilingan. Sa kabila na wala pa po ang mga kahilingan po natin, hindi pa po natin ito nakakamit, bahagi din ang opportunity sa proseso gagamit ang Diyos ng kasangkapan. Amen. Kung dumating man ang pag-aalinlangan dahil hindi pa natin nakakamit ang ating pong mga kahilingan, ang Panginoong Diyos ay magbibigay sa atin ng disiplina gaya ng ginawa niya kay Zacarias. Sapagkat katulad ng panibagong pahina ng aklat na tayo ang gumagawa ng history. Do you still trust the process? Bubuksan ba natin ulit? Yan po ay abangan po natin sa susunod o bahagi ng ating pong paksa. Trust the process. At lagi natin tandaan, marami tayong mahal, pero kulang at kulang pa rin ang pakiramdam natin. Pero, when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!